nakakaramdam ka ba ng kalungkutan, stress, at pagkapagod ngayong Kapaskuhan? At nahihirapan pa kung paano i-manage yung inyong holiday blues ngayong Christmas season? At para po sa panibagong kaalaman ngayong araw, kung ano nga ba ang dahilan ng holiday blues at paano natin to ma-handle ngayong season, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Joan May Rifarial, isang psychiatrist. Good morning, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Welcome back. Hi, Doc. Good morning. Yes. Hello, good morning, Sir Audrey, Sir Joshua, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning to all. Mukhang ako tong guilty ako dito yung nai-stress tuwing holiday Para sa'yo yan. season. Of course, gusto natin, Doc Joan May, na maparamdam yung ating pagmamahal sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak tuwing panahon ng Kapaskuhan. So minsan nai-stress tayo sa pagbili ng mga pangangailangan o may regalo sa kanila. Para maliwanagan po kami patungkol sa holiday blues, ano po ba yung ibig sabihin nito at bakit madalas nakakaramdam tayo ng ganito tuwing holiday season? Yes, Sir Audrey, very good ang question mo. Yes, correct, kasi I'm sure marami ang nakaka-feel or nakaka-relate, Sir Audrey, no, doon sa sinabi mong question kanina. Yes, holiday blues, ito ay yung temporary na feeling of sadness, no, or yung lungkot, pagkabagsak ng emotions, mood, anxiety, takot, pangamba, stress, loneliness even during the times of the holidays. Usually ito ay nagsisimula around November at nagli-lift din, no? Tumataas din ang mood after the holidays. Kaya siya ay temporary lamang, hindi siya, in fact sa amin, hindi siya clinical, no, na disorder, kundi isa siyang yes, it's a normal na reaction natin maaaring during the holiday season. So, sa tama yun, Sir Audrey, ang isa sa mga reasons for this is yung sinabi mo kanina, no, yung pressure. We know kasi pag holidays na-associate natin siya with festivities, di ba? Yung masaya, nagkakasama-sama, maraming food, maraming ginagawa. But of course, yes, it's very a good, happy, no, na celebration. But meron also mga kasabay, no, kakibat na stress with it. So, sometimes pressure from finances, usually yun ang number one, na pagbili ng regalo, sometimes sa traffic or crowding sa area sa pinupuntahan natin, maraming tao. Another, Sir Audrey, and Sir Joshua, is yung expectations. Kasi sometimes nakikita natin sa social media or sa mga other platforms na parang ano ba yung parang perfect, quote and quote, na Christmas perfect. But we know na wala namang perfect, di ba? Kasi of course, kanya-kanya tayo ng ways of commemorating or celebrating the season. So sometimes nag-a-add din siya sa demands, na yung marami tayong ganap. So it leaves someone feeling exhausted, bagsak ang energy, pagod, kulang sa tulog. And then it becomes a vicious cycle. Pag kulang sa tulog, sometimes gumagamit tayo ng mga unhealthy coping strategy to make us sleep better. For example, alcohol, so napapadami. So mga ganon. So in fact, marami siyang mga causes and triggers for it. Okay. Doc, so nabanggit mo na hindi nga ito clinical, temporary lang naman tong holiday blues na to. Paano i-handle to? Ano yung may advice mo sa mga tao na nakakaranas ito at yung mga nakakaranas na ngayon ng stress at pressure? Yes, Sir Joshua. Very important, number one, is i-acknowledge natin ang ating emotions. Doon nagsa-start, Sir Joshua. Kasi sometimes, dinideny natin, sabi natin, I'm okay, but deep inside, parang napapagod na tayo, we are stressed already. It's okay na sabihin natin sa ating loved ones or trusted na support system na pagod na ako, I feel low, I feel down. Number one, yun, no? Kasi mas maganda, we acknowledge and we go through the process and seek help, no? Talk to someone na trusted. And number three, mindfulness. Yung nga sabi natin kanina na halimbawa sa sobrang dami ng stressor or sources of pressure, ay parang nakakalimutan na natin alagaan ang ating sarili. So mindfulness tells us to stop, no, and focus na muna on a day-to-day basis sa mga kailangan natin i-accomplish, gawin. So kasama na dito yung, for example, if we feel stressed, take deep breathing na exercises, or for example, kung talagang marami ang gampanin or ganap, halimbawa sunod-sunod ang party or sunod-sunod ang mga kailangang bilhin,
you can say no, no? For example, hindi naman kailangan siguro lahat bigyan ng gifts. We need to focus na muna kung ano yung nasa control natin at this time. So, focus lang sa kung ano yung mga things na within our control, and make sure also na you take care of yourself, your health, take enough rest and sleep, eat well, limit lang, eat everything in moderation, and of course, if talagang persistent yung mga simptomas, ay seek help already from a mental health professional. Nakaka-stress kasi dito minsan pag wala ka ng pambili ng regalo eh. Paano yun? So seek help kay Audrey, may pera, gano'n? Hindi, ganito, kanina Dr. John, Joshua, na pag-usapan na hindi naman ito clinical at ito yung temporary lamang. Eh bakit ako nakaka-high blood ako? Alam mo yung nagsisiksikan sa kalsada, sa mabigat na trapiko, sa loob ng mall. Yun. Paikot-ikot ka, hindi mo alam kung ano yung pagdidesisyon na mong bibilhin yun. Nangyayari talaga sa akin, sumasakit ang ulo ko at talagang parang gusto ko pwede ba magtago na lang ako ngayong Christmas season, no? So paano yun, Doc? Kailangan pag ganun? Professional help o talagang... Yes. Hindi, Sir Audrey, pwede yun. Pwede magtago muna. Kasi part siya of setting boundaries. Na boundary, meaning set limits lang. Limits. Avoid overspending, and kung kinakailangan, if we feel sometimes may mga sources of stress din pag tayo ay lumalabas. So, for example, yun nga, yung sabi ko na overcrowding, traffic ngayon sobra, kaya sa road pala mauubos na oras mo. So you can say no. Say no politely, respectfully. Part yun ng boundary na, ma'am, sorry po, hindi mo na ako makakapunta ngayon or makaka-attend sa party na ganito because ganito. So, you can express it and set boundaries, set limits. Kasi ito din ay healthy for us na boundary, meaning to protect ourselves para sa further na stress and anxiety. So, Yes. okay lang. And manage our expectations kasi sometimes ang expectation kasi natin sobrang taas, unrealistic na halimbawa bigyan ng regalo lahat. No! It's okay na, wag mo na. Maganda is we pray for them, we wish them all the best for the coming new year, and set specific budget and limits. Sa bagay, Ayan. tama si Doc. Alangan namang ikaw, sila, yung mga magagalo, masaya, tas ikaw, stress ka. Ganun din. Ito problema ko. Sabi ni Doc, pwede daw magtago. Paano ako magtatago? Pagpasok pa lang ng village namin, yung mga ngiti ng mga security guard, talagang sobrang yung ngiting Merry Christmas eh. Seasonal yung Oo. But yes, correct, Sir Audrey. So, kailangan ngitian din natin sila, ha? Kasi ayaw natin na tayo ang source of kailangan happy lang din ang ating Kung we greet each other, kamustahan is very good. Sometimes, ang sinasabi nila, kaya we feel lonely or isolated kasi tayo, parang mag-isa. So, it's okay also to socialize. Ngitian din natin sila, we greet them, good morning, Merry Christmas, Happy Holidays. And siguro, we find mga creative ways, Sir Audrey and Sir Joshua, to be able to celebrate pa din with them. For example, hindi kailangan siguro isa-isa ang kanilang regalo. Halimbawa, isang pansit na tawag dyan na serving platter, and then pwede silang mag-share. Ganon. So, hindi kailangan naman na we go beyond our budget para lang to make sure na everyone is happy. So, we can always set limits, set boundaries, set your budget. Of course, manage your time. Hindi lahat ng parties kailangan puntahan kung talagang hindi na-carry, di ba, ng ating energy and powers. And make sure na above anything else, unahin ang sarili. Huwag mahiya. It's never selfish na uunahin natin ang ating sarili. Especially during this time of the holidays. So talagang it can be a source of stress, exhaustion, pagod, bagsak ang ating energy, and ayaw natin na itong holiday blues or holiday stress ay makaka-apekto sa Yun. ating mga gampanin sa buhay. Pero alam mo, siguro ito, Doc Joshua, siguro problema ito ng mga people pleaser. Siyempre, ayaw mong magkaroon ng sama na loob na hindi ka umaten sa mga parties nila at sa invitation nila. Gusto mo i-please ng lahat. Kaya yung stress, ikaw na lang ang nagdadala. Problema din doon ng mga nangihinayang sa raffle. Kaya pupunta sa lahat ng party. Sayang kasi yung raffle, baka manalo kasi. Hindi mo tinatapos yung Christmas party hanggang alas 2 sa madaling araw. Baka manalo ka ng air fryer, washing machine, rice cooker. Sayang naman. Pero yun nga mga ka-RSP, paalala sa ating mga
mga kababayan, huwag natin sagarin. At yun, planuhin natin lahat, huwag para hindi tayo ma-stress, di ba? Ayan, Doc, Correct. ano pong mensahe niyo sa ating mga manonood? Last message po. Para sa mga namimili ngayon, mga nag-Christmas rush. Correct. Thank you very much again, Sir Joshua, Sir Audrey, for this opportunity. Ang holiday stress, this is a normal reaction during this time no, ng holidays, ang holiday blues. Acknowledge natin ang ating emotion. Kung tayo ay pagod na at natatakot or hindi tayo nakakatulog at kung may mga roller coaster of emotions tayong nararamdaman, it's okay to take a break, pause muna, and take good care of yourself. Unahin ang sarili, set boundary, set limits, and know na may mga trusted person tayo na pwede natin kausapin. And kung talagang persistent ang ating nararamdaman is huwag matakot kasi help is always available. Ayan, maraming salamat, Doktora, sa pagpapaunlak ng inyong oras sa aming programa. Huwag po kayo mag-alala, ha, Doktor, at maintindihan namin kung wala po kayo regalo sa amin ni Joshua. No pressure, Doc. No pressure po, Doc. Maraming salamat. Thank you very much, and more power to Rise and Shine Pilipinas. Thanks, Doc.